Sa simula pa lang, hindi ba ang Thunderclap Divine Steps ay nakabatay sa kung paano gamitin ang Danton mula sa Thunderclap Sword Technique ng pamilya Ha? Paano ko ito magagawa? Isang boses ang tumunog sa kanyang ulo, hindi Yan, na nagpatawag ng atensyon ni Sokhan. Lumitaw si Yan, itineleport si Sokhan sa isang dimensyon. Nagulat si Sokhan, nasa loob ako ng library. Lumingon si Sokhan para tingnan si Wan, bakit ako biglang nandito? Ngumiti si Wan at sinabi, "Congratulations, young Master Sokhan, sa matagumpay na pag-update ng bagong martial art sa unang pagkakataon." Natigilan si Sokhan, update martial art. Biglang may lumitaw sa harap ng mga mata ni Sokhan, pinagsama-sama ang mga sinag ng liwanag para gumawa ng isang bagay. Isang libro ang lumitaw, mukhang manipis, na may nakasulat na Thunderclap Divine Steps. Bumagsak ang libro sa kamay ni Sokhan, nagpagulat kay Sokhan. Ang pamagat ng libro ay Thunderclap Divine Steps. Sinabi ni Wan, ang martial art na ito ay ginawa ni Hama at ito ang unang pagkakataon na na-update ito sa library sa pamamagitan ni Young Master Sokhan. Nagtanong si Sokhan, sa akin. Kahit wala akong naiintindihan sa ipinapaliwanag ng master kong si Hemuko. Hawak ni Sokhan ang manual, nakakaramdam ng pagkakasala. Nagpaliwanag si Wayne, hindi kailangang maintindihan ni Young Master Sokhan dahil ang martial arts library ay mga mata at tainga rin ni Young Master Sokhan. Lahat ng nararanasan mo, nararamdaman ito ng library. Umaasa ang library sa libu-libong iba't ibang martial arts para makapag-update ng bagong impormasyon ng napakabilis. Sa madaling salita, ang ina-update ng library ay ang nakukuha rin natin. Lahat ng martial arts sa mundo ay maaaring i-import. Natigilan si Sokhan, dahil ba ito sa mga manager ng library? Idinagdag ni Wayne, at syempre, hindi mo kailangan si Mule para makahiram at makasipsip ng martial arts mula sa library. Nagulat si Sokhan at napagtanto, kung gayon, hihiramin ko ang Thunderclap Divine Steps ngayon din. Masaya at nasasabik si Sokhan, notification, Thunderclap Divine Steps Borrowing Registered. Thunderclap Divine Steps Borrowing N. Confirmed. Your contribution has reached the level to accept the Library Management Challenge. Bumalik sa oras kung kailan nag-lecture si Sokhan, lumikha si Sokhan ng napakalakas na electric current na bumabalot sa kanyang katawan. Tinanong ni Sokhan si Mule, ayos lang ba kung ganito ko gagawin? Pagkatapos ay tumalon siya sa harap ng nagtatakang mga mata ni Mok, ginawa niya ang move ng napakahusay. Sa sandaling umalis si Sokhan sa library, bumantong hininga si Wan, FW, sa wakas umalis na siya. Sinabi ni Wan sa isang tao, umabot na sa threshold ang contribution points at ngayon ay mas malakas na siya, tiyak na pupunta siya rito ng mas maaga kaysa sa inaakala mo. Sumulyap si Yang Wei at sinabi, pakiusap, suriin ng mabuti para malaman niya ang kanyang posisyon. Isang maliit na demonyo na may 2 pigtails ang tahimik, ang batang iyon ay malamig lang na nagsabi, oo. Lumipat ang eksena kay Sokhan na ginagawa ang teknik. Lumapag ng malakas si Sokhan, nagdulot ng pagkasira ng lupa, nagpagulat kay Hamukol dahil ang teknik na ito ay Thunderclap Divine Steps. Tumangala si Sokhan kay Mule at sinabi, ano sa tingin mo ang Thunderclap Divine Steps na ginamit ko, teacher? Hindi alam ni Mule ang sasabihin, well, ito. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Hamukol, parang inilalabas ang lahat ng gulat sa kanyang puso, tumawa siya ng malakas, ha 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 ha. Mahabang pagtawa, tumingin si Sokhan kay Mok nang walang emosyon, Tiyo, anong nangyayari? Pagkatapos ay inilagay ni Hamukol ang kanyang kamay sa balikat ni Sokhan, nagpagulat sa kanya. Sinabi ni Hama sa isang seryosong boses, alam mo ba ang ginawa mo? Umabot ako ng mahigit 10 taon para lang matutunan ang Thunderclap Divine Steps, pero ikaw, natutunan mo ito sa loob lang ng 10 minuto. Kaya ito pala ang isang henyo sa mga henyo. Mabilis na naramdaman ni Sokhan na may mali, masyado akong lumayo, bakit ko ipinakita ang lahat ng ganito? Kung may hinala si Hamukol, magiging malaking problema ito. Nagpatuloy si Hamukol, Sokhan, hindi kita kilala. Naisip ni Sokhan,
tapos na ako nito, kailangan kong mag-isip ng paraan para takpan ito. Biglang kumislap ang mga mata ni Hamilcol, gusto mo bang sumali sa aming righteous shaman? Nang marinig ito, natigilan si Sokhan. Idinagdag ni Hamilcol, ano pa ang iisipin? Pumasok ka lang at tiyak na susuportahan at pananagutan kita. Pinigilan niya ang labis na pagkilos ng kanyang tiyuhin, teka, 12 taong gulang pa lang ako. Hindi nag-alala si Hamilcol at nagpatuloy, ipakita natin sa kanila ang talento ng ating pamilya, mga espiritual na gamot. Tama iyan, kung sasang-ayon ka, bibigyan kita ng mga espiritual na gamot. Bulalas ni Sokhan, parang seremonya ng pagpasok ng pamilya. Nahihilo ako, kung basta ako sasang-ayon, malilimitahan ang mga kilos ko sa hinaharap at kung tatanggi ako, hindi siya magiging makatwiran tulad noong nakaraan at aatake. Biglang may nagsabi kay Hama, tumigil ka, Hama, huwag mong pilitin ang iyong henyong pamangkin na mag-isip ayon sa iyong kagustuhan. Si Poison King Dangan pala ang nagsasalita. Lumingon si Hamilcol, Senyor, saan ko siya pinipilit? Idinagdag niya, kung patuloy na hinahawakan ng tiyuhin mo ang iyong balikat at patuloy kang hinihikayat ng ganyan, makakatanggi ka ba? Tahimik si Sokhan, hindi alam ang sasabihin. Tiningnan ni Wu si Sokhan at naramdaman din na medyo sobra na siya. Humingi ng tawad si Hama. Pasensya na, dahil hindi ko napigilan ang sarili ko. Sumagot si Sokhan, ayos lang, huwag niyo nang masyadong pahalagahan ang aking mga kakayahan. Lumapit si Densan kay Sokhan at sinabi, mas masama ang iyong mga iniisip kaysa kay Hama ko at iyon ang gusto ko sa iyo. Ang tea ceremony na nabanggit ko noong nakaraan, gusto mo pa rin. Sumagot siya, gusto ko po, Lord D, pinuno ng pamilya, pero bakit hindi nyo gustong magkape tayo? Kung may gusto kayong sabihin, sabihin nyo na lang dito ng direkta. Nang marinig ito, nag-alala si Hamuko, Sokhan, anong klaseng usapan iyan? Hindi nag-alala si Deng San, ayos lang, dahil ang pagiging prangka ay pribilehiyo ng mga bata. Kung gayon, itatanong ko ito sa iyo. Pagkatapos ay dinilaan niya ang kanyang mga labi, kumikilos ng malazwa, Sokhan, wala kang balak magpakasal. Dumilim ang ekspresyon ni Sokhan, magpakasal. Mula sa direksyon ng kagubatan, tumunog ang isang boses, oh my God. Bulalas ni Hamyang Wu na may masaya at nasasabik na ekspresyon, at ang engagement sa young miss na iyon, kuya, ang galing mo. Nag-aalalang tumingin si Sokhan kay Hamyang Wu na nakabitin ng delikado sa sanga ng puno at sumagot ng walang kabuluhan, anong nakakatuwa doon? Pagkatapos ay lumapag si Hamyang Wu sa lupa at masayang sumagot, syempre, dapat akong matuwa dahil si Poison King Deng San mismo ang nagmungkahi ng engagement. Masayang nagpatuloy si Hamyang Wu, sa madaling salita, ikakasal ka sa young miss na iyon at ang nag-iisang direktang inapo na young miss, na kasing edad natin. Nang marinig ito, tumangala si Sokhan sa langit, nag-iisip ng isang pangalan, Dr. Tama. Medyo nagulat si Hamyang Wu nang marinig ito at sinabi, ha? Hindi ka taga Sichuan pero kilala mo pa rin siya. Nabisto si Sokhan at natigilan, sumasagot, narinig ko lang. Pagkatapos ay sumagot si Hamyang Wu, siguro nga, siya ang pinakamahusay sa Young M ng pamilya Dang. Pagkatapos ay naisip ni Sokhan, hindi lang naririnig, nakita ko siya gamit ang sarili kong mga mata. Sumimangot si Sokhan, nag-iisip sa kanyang sarili, paano ko nakalimutan si Poison Dragon King Dang, sabihin mo lang. Habang iniisip ito ni Sokhan, binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang eksena mula sa araw na iyon sa kanyang ulo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Paano ko nakalimutan ang laban-laban sa demonic cult na naganap 10 taon mamaya? Noong panahong iyon, isa akong mercenary na kinomisyon mismo ng shaman. Para magpaliwanag ng kaunti, ang mercenary ay nangangahulugang isang upahang sundalo. Sumugod ang mga tao ng demonic cult patungo sa grupo ng mercenary ng napakatapang, mamatay kayong mga mahihina, mga mercenary lang kayo ng shaman, magpakasaya kayong mga kapatid. Noong panahong iyon, nahihirapan si Sokhan na labanan sila, ngunit hindi siya talo. Inalis din niya ang ilang miyembro ng demonic cult gamit ang kanyang matalas na espada. Sa sandaling ito, sumigaw ng malakas ang isang mercenary sa likuran,
nalusutin ang front line, natalo ang chairman, umalis na kayo rito agad. Galit na sumigaw si Sokhan, gago, paano matatalo ang front line sa sandaling ito? Biglang sumugod ang tatlong miyembro ng demonic cult mula sa likuran, Hassan, pumunta ka sa impyerno. Hindi nakapag-react si Sokhan sa oras, lumingon at nagreklamo, sumpa, sino ang mag-aakala na habang sila ay lumilipad sa hangin, isang nangingibabaw na aura ang bumalot sa kanila. Sa pagtataka ni Sokhan, ang talim ay unti-unting kinain din ng aura. Sumulyap si Sokhan sa kalapit na bubong, malinaw pa rin sa kanyang isipan ang imaheng iyon, at doon niya nakilala si Young Miss Jiang, si Young Miss Deng. Nakatayo siya sa itaas na may malamig na mukha at sinabi, panatilihin ang lakas, o mga mercenary. Muli niyang itinaas ang kanyang espada at sumigaw, Poison Dragon Dominance. Agad na binalot ng isang kulay ubing aura ang mga miyembro ng demonic cult at sumigaw sa takot, ano ito? Takbo, mga kapatid. Isang taong mabagal ay unti-unting nilamon ng aura, tanging nakasigaw ng desperado, heal niyo ako, hindi ako mabubuhay kung mahahawakan ako nito. Ngunit marahil walang makapagliligtas sa kanya. Nakatitig din ang grupo ni Sokhan sa mga taong malas, hindi, walang takas, tulungan niyo ako. Sa harap ng kanilang mga mata, tanging dumadaloy na kulay ubing likido ang natira. Sumulyap si Sokhan at nang makita niya, nang inig siya. Sumigaw ang mga tao nang matuklasan nila ang mga buto, natunaw ang lahat ng laman. Sa pagkakataong ito, lumapit sa kanila si Young Miss Deng at sinabi, pumunta tayo sa susunod na lugar agad. Asikasuhin niyo ang mga nakatakas sa atake ko kanina. Ako na ang bahala sa lahat dito. Ang mga hamak na miyembro ng demonic cult na iyon, nakakainis talaga. Bumalik sa kasalukuyan, naisip ni Sokhan sa kanyang sarili, malinaw ko pa ring naaalala ang kagandahan ng taong iyon at mas nakakatakot kaysa sa sinuman. Masayang-masaya pa rin si Hamyang Wu, magaganda ang lahat sa pamilya Dang, inggit na inggit ako sa iyo, kuya. Sino ang mag-aakala na sasabihin ni Sokhan, hindi ako sang-ayon. Tumayo si Hamyang Wu, ha? Sumulyap si Sokhan at sinabi, tinanggihan ko na ang kasal na iyon. Lumabas na ng gabing iyon, matapos marinig ang alok ni Poison King Deng San, yumuko si Sokhan at sinabi, pasensya na, ngunit hayaan niyo akong tumanggi. Medyo nagulat si Deng San ngunit ngumiti at nagtanong, pwede ko bang malaman ang dahilan? O hindi ka ba masaya sa alinman sa aking mga anak? Yumuko si Sokhan at sumagot, hindi, gusto ko lang po mag-focus sa pagiging malakas na martial artist. Bumantong hininga si Deng San at sinabi, kung gayon, dapat kang sumang-ayon sa kasal na ito. Ang pagnanais na maging isang malakas na martial artist ay hindi magiging posible nang walang tulong ng malalaking pamilya tulad ng pamilya Dang. Sumagot si Sokhan, kung ganoon po, ang malakas na martial artist ay hindi na si Sokhan kundi si Poison King, tama. Nang marinig ang mga salitang iyon, sumimangot ang Poison King at tumingin kay Sokhan, at tumingin din siya paitaas para harapin ito. Nang makita ang tense na sitwasyon, mabilis na namagitan si Hamukol, kayong dalawa, kumalma kayo. Hindi inaasahan, ngumisi si Poison King Dang San at hindi napigil ang pag-alitan si Sokhan, ikaw na tusong bata. Ngumiti rin si Sokhan at sumagot, hindi niyo ba sinabi na pribilehiyo iyon ng mga batang tulad ko? Kailangan maging prangka, tama. Bumantong hininga ang Poison King at sinabi, sumusuko na ako. Hindi ko inaasahang sa edad kong ito, mararanasan ko pa ang pakiramdam ng pagiging tinanggihan. Kung gayon, paano kung sumali ka sa Sichuan Tangsek pagdating mo ng 15? Hindi ka naman siguro ganoon kalamog para tanggihan ang mga hiling ko, tama.